Isang mabiyaya at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. Yan, praise the Lord. Yan. Meron po ba tayong baguhan? Darating, darating. God is good. All the time. And all the time? God is good. Yes, God is good. Siyempre, Lord, muli maraming salamat muli. Narito po kami muli sa loob ng isang linggong nagdaan. Narito po muli kami upang muli ikaw ay papurihan namin at pasalamatan. Amen? Amen. Yan. Sige, dating. Pasok po kayo dito. Pasok. May darating pa po tayong baguhan. Pasok po. Yan. At syempre, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Yan. At syempre, katatapos lamang po ng ating mataas na antas na misa na siyang mas nagbigay na sa atin ng kalakasan ang pagtanggap natin ng katawan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At siyempre po, kung wala po tayo ngayong baguhan, ang lahat po ay pinagpala. Di po ba? Amen. So, sino po ang gusto munang maghayag? Kung paano po siya pinagpala ng Panginoon. Lahat ay pinagpala. Amen po? Amen. Sino po ba ang may birthday today na narito ngayon sa ating sa harapan? Ayan o, naka-black, meron dyan. Yan. Si Nanay Nori ay birthday niya ngayon. Pero nagpa-thank you na po si Nanay nung nakaraan kasi. Si Sister Elsa, I'm sure. Sister Elsa ay magpasalamat. At nakaarawan din po ni Sister Elsa nung nakaraang araw. Sister Elsa. Glory to God, glory to Christ Jesus. Lord, salamat Lord na binigyan mo pa ako ng mahabang buhay sa kaarawan ko last February 16, araw ng Sunday. So, pumunta ako sa Ocean Park kasi free ang birthday celebration. Then ngayon, ako 64 years old na. Oh, talagang pinagkaloob ni Lord na magtagal ako dito sa bansang Hong Kong. Amen. At pinagpala naman ako sa amo ko kasi sa 13 years sa amo ko, pinagkaloob ni Lord na binigyan ako ng mga blessings, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen. Kaya ganon, pag ibigay natin ang 10% sa ating salary, tiyak yun, ibibigay ni Lord ang blessings na siksik, liglig at umaapaw pa. Amen. At ang yung pamilya din natin, iniingatan ni Lord. At sa ating buhay dito, sa pagtrabaho sa Hong Kong, kailangan manalig tayo sa ating Panginoon, araw-araw manalangin, araw-araw magpasasalamat. Amen. Kahit sa maliit na bagay ang ating tatanggapin sa ating Panginoon, ipapasalamat natin sa Kanya. Amen. Dahil ang ating Panginoon ang may-ari ng buhay natin, ang Panginoon din ang gumagabay sa atin araw-araw. At kailangan nga dito lang tayo sa ating gawaing El Shaddai. Huwag kayong punta sa iba pa. Kaya unahin natin ang pag-attend ng gawain ng El Shaddai, saka tayo magpunta sa ibang view o ganon. At thank you Lord, thank you Yahweh El Shaddai. Yan, amen. Tunay nga po talaga, ang ikapo, ang pagbibigay po natin ng ang bahagi sa ating mahal na Panginoon dahil siya nga po ang ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay at ng ating ikinabubuhay. Amen po? So talaga pong yan ay sinabi yan sa kasulatan na kaibalik po natin sa kanyang nararapat po. At tsak yun. Hindi lang po ang ating sarili, kundi ang lahat po ng ating buong pamilya, maging po ang ating mga apo. Sa atin po, kasi ilagay po natin sa ating puso na ang ating pagbalik sa Kanya ng biyayang ipinagkalob niya sa atin, ay siya rin po ang higit na magpapala sa bawat isa sa atin. Amen po?
Amen. At siyempre, ang ating pangkapatid na magpahayag muli kung paano siya pinagpala ang ating kapatid ni Sister Loren. Amen. Salamat sa Diyos na buhay. Kay Yahweh El Shaddai, gusto ko lang i-share ang pagpapala at blessing ni Lord sa akin. Unang-una, syempre naranasan ko po yung kanyang pagpapagaling sa akin. Matagal ko nang naranasan ito. Ngayon ko lang na-share yung about sa aking heart noon na talagang naranasan ko po na sumasakit noon yung aking dibdib ko po. Tapos kinukapos pa ako ng mga paghinga niyan. Pero salamat kay Lord kasi siya talaga ang dakilang manggagamot sa lahat. Hindi lang yan, marami po ako mga karamdaman na talagang si Lord lang ang nagpapagaling. Talagang si Lord ay dakila po sa papagaling kahit saan. At saka yung sa love niya, talagang hindi po natin kayang sukatin yung pagmamahal ni Lord. Talagang sobra-sobra siya magmahal kasi ako, siguro yung mga pagkakamali ko is nawalan ako ng control sa aking sarili. Yung pananalita ko siguro sa aking amo, yung hindi po tama, yung magsasalita ka ng yung hindi wasto, kahit na syempre tayo katulong, ako katulong, siya ang amo, tapos yun pa, hindi rin ako naging maingat. Marami pa ako mga ibang mga ginagawa na parang hindi ba tama, pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa kanya po nagmumula yung bagay na yung pinipilit niya po akong inaayos na maging maayos po. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi noon hindi ko po talaga alam na hindi pala ito tama. Yung si Lord po sa kanya po nagmula kung paano maging ako ba. Kaya wala pala talaga akong magagawa kung wala siya, wala talaga akong kakayanan, wala naman akong ibang magagawa. Wala talaga, as in ako, wala talaga ako. Tapos yan. Grabe talaga si Lord. Sobra talagang naranasan ko yung lahat ng kabutihan niya. Super duper. At saka, may mga yung prayer request ko naman, sa aking mga trabaho, talagang sabi ko, tulungan niya ako sa aking, sa time ko ba, talagang si Lord talagang in-answer niya ako, yung na-manage ko yung aking oras, tapos may ang bilis-bilis pa. Thank you Lord sa pagsama at saka ang ayos, ang dali-dali na lang sa akin gawin ang mga trabaho. Kasi si Lord, sa Kanya po, lahat ng papurit para nga. Salamat. Jesus, Yahweh El Shaddai, Holy Spirit, thank you. Amen. Yes. Basta lagi po nating tandaan, ang Diyos lang ang nag-iisang dakilang manggagamot at walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang ikaganda po ng ating na nandito na po tayo sa ating gawain sapagkat magkakamali man po tayo, ma-realize po agad natin yung ating pagkakamali at the spot, humihingi po agad tayo ng pagpatawad sa Panginoon para iwasto ang ating pagkakamali. Amen po? Amen. At yun po, tumayo na po tayong lahat. Tumayo na po tayong lahat at ihanda na po natin ang ating sarili at para po sa ating pananampalataya, sa ating po sa susunod pong gawain na ihahayag po ang salita ng Diyos ng ating elder disciple, si Brother Bay, at sa pangunguna po ng ating opening prayer. At samahan po natin ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Sa pangunguna po ng ating kapatid ni Sister Genevieve. Pangunahan ko na po ang opening prayer. Sister Jenny. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli, Ama, marami pong salamat sa buhay at kalakasan. Salamat po muli sa panibagong pagkakataon na patuloy niyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At tunay nga po, Ama, amin pong inaamin, wala po kaming magagawa kung kami po hiwalay sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At muli narito po kami, taos puso po kami muli hingi ng iyong pagpapala na patuloy mo pong pagpalain ang gawain mo na ito.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming brother Bay na siyang maghahayag po ng iyong magandang balita. Pangunahan mo po muli siya, Panginoon, sa bawat kataga na kanya pong babasahin. Loobin mo, Panginoon, na ito nawa ay magrima sa aming mga puso at isipan. At loobin mo, Panginoon, nawa ito ay aming maisabuhay. Panginoon, sa lahat po ng naririto, nakiisa po sa iyong gawain, sa nanonood po saan man po sila sa oras nito, Ama, amin pong itinataas sa inyo ang lahat ng kahilingan ng bawat isa. Panginoon, mahabang iyong kamay upang abutin ang bawat isang higit nangangailangan ng iyong pagpapala. Ganap na kagalingan, Panginoon, ganap na kagalingan, Panginoon, sa mayroong karamdaman. Lalong-lalo na po, Lord, sa taong masigit nangangailangan ng iyong pagpapala, ng iyong kapangyarihan lamang, Panginoon, ang nang siyang magpapagaling sa anumang kanyang karamdaman. Kalakasan, Lord, sa pusong nanghihina dahil sa iba't ibang mga suliranin. At Ama, muli, padalan mo po ng libo-libo mo anghel ang lugar na ito upang wala pong makagambala sa aming pakikinig ng iyong magandang balita. Panginoon, anuman po ang kahilingan ng bawat isang naririto, Ama, amin pong itinataas sa iyo ang lahat ng ito. At patuloy mo rin po nawa, Ama, pagpalain ang lahat ng iyong manggagawa. Pagpalain mo po na patuloy kaming magkaroon ng kababaang loob, kasiyahan sa aming puso. Kami po ay maglingkod na ikaw lamang, Panginoon, ang papupurihan at pasasalamatan. Ama, ang lahat ng aming mga kahilingan, amin na po itong itinataas sa iyo at ngayon pa lamang po, Panginoon, amin na po itong pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong katugunan sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta ang mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Matagumpay ba ang lahat? Amen. Ngayon, mga kapatid, lahat po tayo tumayo. I-welcome po natin yung Holy Spirit. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng Diyos. Kaminin mo, Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo.
Diyos na buhay. Sabi nga po dito sa awit 118 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat po para sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ay magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Ibigay po natin ang pinaka-the best na papuri sa Kanya. Amen? Purihin natin ang ating Yahweh. Amen. Halina! Purihin natin si Yahweh! Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw natin! Awitan isayaw natin sa bayan ng bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awitin isayaw natin! Awitan isayaw natin sa bayan ng bawat tugtugin. Siksik, kilig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw natin! Awitan isayaw natin sa bayan ng bawat tugtugin. Siksik, kilig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw natin! Awitan isayaw natin sa bayan ng bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina! Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na! Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Amen! 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 Isang malakas ang palakpak para ba sa ating Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya patuloy pa tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Sabi nga po dito sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Papalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking tuwid na kamay. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Kahit nasa pagsubok po tayo, lumapit po tayo sa ating Yahweh El Shaddai kasi tutulungan niya tayo na palalakasin. Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga salurianin, pero samahan niya tayo hanggang
makayanan natin ito. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin kakayanin. Amen po ba? Amen. Patuloy pa tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Taas po natin ang ating mga kamay at damhin ng presensya. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory. Hallelujah. When Christ was Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your Messiah work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Yor Elyon, Adonai. age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Lord, we acknowledge your presence today. And Lord, we praise you and glorify your name. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga nagsikap na makarating ngayon. Silang mga may International Day Off ng Thursday Group. Patuloy mo silang pagpalain ang kanilang hangarin na makinig ng iyong mga salita. Sabi mo, Lord, mapalad ang mga taong nagmimithi na makasunod sa iyong kalooban, sapagkat lahat ng kailangang mithiin ay pagkakaloob mo sa kanila. Pagpalain mo po ang pagtitipon namin ito, ang kanilang mga puso, ganun po ang iyong lingkod, pagpalain sa pangangaral ng iyong mga salita. Ito po aming samot dalangin, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Ayan. Palakpak. Okay. Patuloy ang paglago ng attender ng Thursday group. No? Ibig sabihin may mga nag-aakay, no? Yan ang ating topic ngayon. Exercise your faith. 3 araw yan, no? Nung Lunes, inumpisa natin yung dedication. Natapos kahapon. Ngayon naman, February 20, 21 hanggang 22 hanggang doon sa SAICOM, yung exercise your faith. The power of exercise your faith. In the book of Mark chapter 11, verse 20 hanggang 24. Ang sabi po dito, early next morning, as they walked along the road, they saw the fig tree. It was dead all the way down to the root. Peter remember what had happened and said to Jesus, "Look, teacher, the fig tree you cursed had died." Jesus answered them, "Have faith in God. I assure you that whoever tells this hill to get up and throw itself in the sea, and does not doubt in the heart, but believe that what he says will happen, it will be done for him. For this reason, I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it, and you will be given whatever you ask for." Kinaumagahan, nagdaan sila, nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari. At kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, ito kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, hindi siya nag-aalinlangan, kundi nanalig, na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa.
Yan po ang mga pakapamilya ni El Shaddai, no? Ang ating servant leader ngayon, ang first pastoral visit niya sa buong Cavite ay sa Dasmariñas Arena. Lahat po yan, yung buong probinsya ng Cavite, doon po sila sa Dasmariñas Arena ngayon. Kung may kamag-anak, sino sa inyo taga Cavite dito? Saan sa Cavite? Oh, yan. Sabihin nyo, sigurado lahat ng prayer partner nandun ngayon, no? Para sa pamilya muna, no? Tandaan nyo yung atin pong 145. 145 ang pamilya muna. Ito ay atin na talaga ito. Hindi ito katulad nung una na ginamit lang tayo. Ngayon, naka-registered na talaga ito sa pamilya muna. At ang unang makinabang din dyan, yung mga kapamilya ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yan. Sabi, ikuan nyo, text ninyo sa inyong mga kamag-anak. Uy, pag may nag-alok sa inyo dyan, ha, ng pamilya muna tayo bago sila. Pamilya muna. Kaya ang El Shaddai lang, ang meron tinatawag, family appointment with El Shaddai. Yan. Okay? Magsiupo na po tayo. Bakit parami na kayo mga Thursday group? Ano ba talaga ang sikreto nyo? Okay. Ito po ang atin pong ebanghelyo. Na? Ang ebanghelyo po natin ngayon ay napakaganda po ito. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang patay ng puno ng igos. Okay. Nung nandun ako sa Santa Marta Parish Church sa Bethany, ang ibaba noon, Jerusalem eh. Sabi sa akin ng caretaker, Brother Bay, gusto mo makakita ng puno ng igos? No? Sabi ko, saan ba? Umikot kami doon sa compound ng Santa Marta Parish Church. Ang Santa Marta Parish Church ay kabilang po sa Pilgrimage Church. No? Sa tuktok po siya, sa bundok na ganon. Tapos, yung likod noon, pader na. Kung ano yun, sakop na ng mga Palestinian. Kaya pala sinabing Santa Marta kasi yung simbahan doon, yun palang bahay ni Marta, ni Maria, at ni Lazaro. Yan. Kaya doon tinayo yung simbahan ng Santa Marta. So, pagdating namin sa likod, sabi niya, Brother Bay, may kuweba dito. Dito lagi kumakain si Jesus. Kaya pala si Jesus, kababata pala ni Lazaro yun. Kaya tingnan po ninyo yung dialogue nila. Anong sinabi ni Marta? Panginoon, sabihin mo nga sa kapatid ko. Parang pinagalitan pa niya si Jesus. Kasi, hindi lang pala sila ang relasyon nila, si Marta, si Maria, si Lazaro, at si Jesus, magkababata pala sila ni Lazaro. Kaya ang tawag po ni Jesus kay Lazaro, ang kaibigan kong si Lazaro, sabi ni Jesus. At doon dumadaan si Jesus para kumain kasama ang kanya mga alagad. No? Ngayon, sabi ko, ano ba yung, patingin nga ng puno ng igos. Ang lapad ng dahon. Alam niyo ba, nakakita ba kayo ng tuba-tuba? O, gano'n ang kanyang dahon. Ganito pala ang puno ng igos. Tapos, ganito ang nangyari yan eh. Yung pong panahon na yon, dumaan si Jesus, ang mga alagad, at nagutom sila, dumaan si Jesus para kumuha ng bunga ng igos. Eh nakita ni Jesus na wala naman bunga tong puno ng igos nito. Puro dahon. Kaya sinumpa ni Jesus yung puno ng igos. Wala kang kwenta. Ganon din sa mga Kristiyano.
Pag hindi ka namumunga, tapos bungang araw lang sa likod mo, di ba? Wa kay kwenta. Amen? So ngayon, ang ginawa ni Jesus, sinumpa niya. Ha? Kaya ang Diyos, naghanap siya ng bunga. Hindi dahon ang hinahanap ng Diyos. Hindi kristyanong dahon. Kasi ang dahon, malalaglag yan. Tapos, pag nalaglag yung dahon, ay natutuyo. Ginagatong na lang yan. Pero ang bunga, pag yan ay mahinog na, pag nalaglag yung bunga sa lupa, tumutubo ulit, nagpo-produce ulit ng isang puno. Yan. Kaya doon sa parable na yon, sinabihan ng Panginoon ang mga alagad, kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, tingnan po niyo, sinumpa niyong puno ng igos ay namatay. Ngayon, ano namang application yan sa buhay natin? No? Ang gusto ng Panginoon, mamunga ka bilang isang Kristiyano. Katulad ng sinasabi dito, may pananampalataya ka nga, pero anong klaseng pananampalataya meron ka? Baka naman yung pananampalatayang stagnant. Alam mo yung stagnant? Yung tubig na stuck. Maraming mga Kristiyano nagkuno. Kristiyano kuno. Kuno lang yon. Pero binyagan kuno. Kristiyano kuno. Pero wa gyud power. Walang kapangyarihan ang iyong pagiging Kristiyano. Kunting problema lang, iyak ka na. Pero alam nyo ba, ang mga Kristiyano na totoo, gusto nila yung challenge. Gusto nila, pag may pagsubok, ay, tuwang-tuwa sila. Ay, thank you, Lord, thank you, may pagsubok. Alam nyo, ang isang Kristiyano, pinahintulutan ng Panginoon na subukin yan para malaman ni Lord kung ikaw ay namumunga na. Amen? Okay. Tingnan natin dito sa James chapter 1. Dito makikita po ninyo bakit may binanggit dito si Lord na magalak kayo kapag kayo dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Sabi ng iba, may pagsubok na nga, magalak ka pa. No? Okay. Anong sinabi dito sa James chapter 1, verse 2? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Kayo mga may pagsubok diyan, mga may UTI, umibig tapos iniwan. Pagsubok sa pera, pagsubok sa asawa, pagsubok sa trabaho. Tumawa ka doon sa CR, sabi mo, ha, ha, ha. Amen? Okay. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. I-analyze nyo, bakit ba? Kung kailan nakilala ko si Elsiday, ang dami yatang pagsubok . No? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, ang daming pagsubok. Dati wala naman to Ay, hindi ka naman pakialaman ni Satanas dati. Kasi kasama mo siya dati. Ngayon, galit na siya kasi humiwalay ka na kay Satanas, doon ka na pumunta sa kalaban ni Satanas kay Jesus. Di ba? Ito pa. Yung pong
banal na kasulatan, 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos. Hindi niya ipaintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Oh, pinaintulot lang ng Panginoon yung pagsubok, pero everything is under control of God. Pagdating ng pagsubok, siya pa rin magbibigay sa iyo ng strength, lakas, upang mapagtagumpayan mo yon. No? Kaya yung dalawang ito, yung James 1:2 at 1 Corinthians 10:13, ulitin ko yung Hebrew, ay Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Kaya, huwag kang patawa-tawa dyan pag may problema yung ibang tao. Darating din yun sa iyo, huwag kang maghintay, huwag kang mag-alala. Alam mo pinakamagandang gawin mo? Pag yung taong may pagsubok sa pera, bigyan mo pera. Magdadasal yan sa Diyos, Panginoon. Sino yung tumawa? Pangalan mo, sister? Pangalan mo? Sasabihin niya, si Darin, no? Tumulong doon sa may problema sa pera. Sabi ng anghel, bigyan mo nga yan. O yun. Pag yung tao may problema, tulungan mo. Kasi pag ikaw may problema, mayroon ding tutulong sa'yo. Amen po ba? Yun. So yun ang pinakamagandang ugali ng isang Kristiyano. Huwag mong tawanan yung mga taong dumaranas ng pagsubok. Kasi darating din yung sayo. Amen? Kaya lang, kung mayroon kang ginawa, doon sa panahon na nakita mo yung mga tao humingi ng tulong, tulungan mo. Pero pag hindi mo tinulungan yan, pag may problema ka, wala rin taong tutulong sa iyo. Kasi mayroon tinatawag na bad and good karma. Pag mabuti ginawa mo, babalik din siya yung mabuti. Pag masama ginawa mo, masama rin babalik sa iyo. Yun, yung nagkumpisal sa akin, Brother Bay, nung linggo yung tok mo, napakasakit naman yun. Bakit? Ako yung tinutukoy mo. Kasi ang negosyo ko, 5-6. Kasi, ang topic ko nung linggo ay, tungkol sa yung financial management or, sabi ko, huwag kayong magpabaon sa utang. Lalo na pag kayo'y nangungutang ng 5-6, bayad mo na yung principal pero may utang ka pa rin. Amen? Sabi niya, ako yun, brother. Sabi ko, tigilan mo na yan habang may panahon ka pa. Dahil, hindi mo maririnig yung salitang yan kung hindi alam ng Diyos. Amen? Ayun. Tapos, itong exercise your faith, tingnan ninyo anong sinasabi doon? Challenge? Sabihin mo sa bundok. Tumalon yung bundok sa dagat. At tatalon yun. Bigyan ko ng example. Yung kinatatakutan na isla, dati wala yan. Yung pong Sikihor. Ang history ng Sikihor, biglang lumitaw lang yan at ang pangalan ng isla na yan, Isla El Diablo.
Kaya doon po, very powerful po yung isla na yan. Tuwing Biyernes Santo, doon nag-exercise ng power lahat ng mga mangkukulam, yung mga mambabarang, dito sa Siquijor. Kasi yung lugar na yan, ang pangalan noon, Isla El Diablo. Para bagang lugar ng demonyo na doon yung mga witchcraft, halos lahat ng mga nag-exercise ng maitim na kapangyarihan, doon sila pag araw ng Biyernes Santo. No? Sus Ginoo ko, bisayag dako o man ako. Amen? Yung mga taga Cebu na nag-exercise ng power nila, doon yan pupunta. Miyerkules Santo, nandun na yan. No? Yung mga taga Dumaguete, yung mga taga Bohol, Cebu, Bisayag, dako. Maniwala ka ba na tinuturuan ko yung mga tao na pag nasa Bisaya ka, pag tinapik ka nang hindi mo kakilala, tapikin mo rin siya. Para hindi tumalab yung power niya. Pag tinapik ka na hindi mo kakilala, mamaya mamilipit ka sa sakit hanggang sa parang mamatay ka na. Tapos, huwag kang makipagtitigan, baka matalo yung power mo. Amen? Ngayon, makipagtitigan ka, ganituin mo lang. Palapakan natin si El Shaddai, no? So, yung mga bad spirit, yung mga nag-exercise din yan, hindi yan tatalab pag hindi mo, hindi mo ginagawa. Ganon din ang mga mananampalataya. Kapag may sakit, ang iniisip lagi, doktor. No? Pag may sakit, anong iniisip lagi? Ano kayang gamot sa sakit sa ulo? Medical. O hindi, alam mo ba, dapat ang tao, pag may problema, pag may sakit, dapat ang unang isipin niya, yung naggawa sa iyo, may likha sa iyo. Bigyan ko ng sample. Pag nasira yung sasakyan, saan dinadala? Sa talyer. Bakit sa talyer? Kasi nandoon yung gumagawa ng mga sasakyan, mga mekaniko. Mayroon bang sasakyan na sira, dinala mo sa ospital? Pag nasira yung radyo, saan dadalhin? Sa radio technician. Amen? Pag nasira yung katawan mo, saan mo dalhin? Sabi nila sa doktor, sa mananawa, sa mga manggagamot. Ngayon ang tanong, sino ang gumawa ng katawan mo? Dapat doon mo sa kanya dalhin. Amen. Kung kailan wala ka na, alam mo ba? Pwede kang mabuhay na isang kidney o isang atay. Sipin mo, nung hindi pa nabawasan yung atay mo, dapat dinala kay Lord John. Diba? Anong ibig sabihin ng dialysis? Disease. Yan ang pinakamalaking negosyo ngayon sa buong mundo, yung dialysis. Pero pag na-dialysis ka na, mamamatay ka na. Pinipigilan na yung kamatayan mo na kung ilang buwan, ilang taon. Pero ang destiny mo, mamamatay ka na. Amen? Kaya dialysis. Dalhin mo kay Lord. Lord, ano ba yung problema ko, Lord? Okay. Sabihin mo sa Panginoon, siya may gawa ng katawan mo.
Ano sabi ni Lord? Naniniwala ka ba sa akin? Ano yun? Oh. Have faith in God. Doon mo ma-exercise yung pananampalataya mo sa panahon na ikay nangangailangan, doon gikilos gagalaw kung anong klasing mananampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Yon. Kaya itong topic ay exercise your faith. Kasi maraming Kristiyano stagnant. Ang pananampalataya nila, naniniwala sila. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Paano ka naniniwala sa Diyos? Narinig ko kay Father. Ha? Amen? Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, nagbabasa ako ng Bible. Ha? Tandaan ninyo, God is not a God of historical. God is a God of experience. How to experience the power of God through your exercise your faith. Panginoon, ang lahat ng mga naniniwala na nandito si Jesus kahit hindi nila nakikita, yan yung mga taong matibay. Kaya may nangyayari sa buhay nila. Yung iba naman, matapos magsimba, tuloy ulit doon sa chismisan, tuloy doon ulit sa sa dating ginagawa. Okay, wala nangyari sa buhay. No? Madadaanan natin yan mamaya, ha? Okay. Exercise your faith. Anong sinabi ni Marcos? Ni President Marcos? Kaya sikat yung pangalan ni President Marcos nasa Bible Ha? Marcos 11:22. Manalig kayo sa Diyos. Sinong naniniwala may Diyos? Taas ang kamay. Nasaan siya? Hindi lang sa puso. Hindi lang sa isip. Ha? O ito. Ha? Alam mo kasi ang Diyos, may sinabi ang Panginoon na dalawa lang. Hindi siya naghanap ng maraming tao. 2 o 3 lang na nagkakatipon dahil sa akin, tiyak naroon ako sa inyong kalagitnaan. O, paano ka maniwala doon? Kasi sinabi niya sa kanyang salita. Madadaanan natin mamaya yan, no? Exercise your faith. The Bible tells us have faith in God. O, sinabi niya doon. No? When you exercise faith, it will destroy all doubt and fear. No? Yung pong pagdududa, totoo bang may Diyos? Alam mo mga nagtatanong yan, yung mga Kristiyanong tulog pag nagmisa. Ay doon lang sa usya, sinabi na sa iyo, body of Christ. Ang sabi mo, amen. Ano ba yung tinanggap mo? Katawan ni Kristo. Tapos pagdating ng pagsubok, Diyos ko, totoo bang may Diyos? Totoo bang buhay ang Diyos? Anong klaseng pananampalataya yon? Ang tunay na pananampalataya, maniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Tulad nito, hindi natin nakikita si Jesus. Kasi may 3 ang God the Father, Creator. God the Son, Savior, at nakikita ng mga tao noon si Jesus kasama nila. Ngayon, God the Holy Spirit, hindi siya nakikita dahil siya Espiritu. But the Holy Spirit, nandito siya ngayon. Actually, your heart,
my heart is the temple of the Holy Spirit. Amen po ba? O sino sa inyo dyan dumaranas ng UTI? Umibig tapos iniwan. Awitin niyo, the Spirit of the Lord is now upon us to heal the broken heart. Diyan lang. Alam niyo ba, yung mga tao may problema, iniwan ng asawa, iniwan ng boyfriend, ang tawag po sa kanila broken-hearted. Alam mo ba, pag dumalo ka sa kitong gawain, sabi ni Lord, anak, yung broken heart mo, aayusin ko ang puso mo, ibigay mo lang ang puso mo dahil dyan ako titira sa puso mo. O yan. Amen? Amen po ba? Mayroon akong kinounseling yan eh. Katatapos lang na binrek siya ng kanyang boyfriend. Sabi niya, hindi bali mawala siya sa buhay ko. Wag lang mawala si Lord. Kasi nakapakinig na siya ng salita ng Diyos, kinalimutan na niya lahat ng bagay. Doon naman siya binigyan ni Lord ng asawang mabait at mapagmahal. Tapos may datong pa. Ano sabi niya? Ay naku, iba talaga ang bigay ni Lord. Amen po ba? O yun. Kasi alam ni Lord yung kailangan mo, mabait kang babae. Hindi ka manluluko. Kaya hindi rin bibigyan ka ni Lord ng manlulukong lalaki. Naalala ko naman si Franz, umuwi. Thursday group pa si Franz? Monday. Umuwi siya kasi kakasal na siya sa boyfriend niya na kaklase niya nung high school sila. Sipin mo, hinintay siya, walang asawa, walang girlfriend. Si Franz naman, magku-40 anyos na dito. Pero napatapos na niyang pamilya niya, ay yung mga pamangkin niya, halos lahat. Alam mo, sabi ng boyfriend, uwi ka na, pakasal na tayo. Kaya nandun siya ngayon sa Bicol, magpapakasal na sila. At alam mo, sabi ng employer niya, okay, dalhin mo ang asawa mo dito, kukunin ko kayo, mag-asawa. Driver yung asawa mo, ikaw ang, tingnan mo yung kabaitan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lang, huwag kang magmamadali. Amen po ba? Amen? Ang sarap, no? Amen? O, ito, ulitin ko. Marami tayong mga doubt. Marami tayong takot sa buhay. Pero, ang sabi dito, the Bible tells us, have faith in God. When you exercise faith, it will destroy all doubt and fear. Alam mo ba ang kamatayan, hindi dapat katakutan ng tao? Kasi lahat naman ng tao mamamatay. Amen? Bakit ang tao natatakot mamatay? Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero kapag ang tao alam niya na pupunta siya sa langit, siguro yun ang pinakamaganda. Kasi sa mga Christian, mayroon akong istorya eh. Sa bansang Argentina, pag may namatay, sinicelebrate niyang mga kamag-anak. Nagpapa-prayer meeting sila, nagpakain, sabi, thank God. Kasi lumipat na sa kabilang buhay ang isa sa mahal natin sa buhay, kaya makisaya tayo. Na? Amen? Ang kamatayan hindi kabiguan sa mga anak ng Diyos. Ang kamatayan ay pasimula ng buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng Diyos. Amen? Yon. So, huwag kayong matakot. No? Ang number one enemy ng tao, kamatayan. Takot na takot sila. No? Halimbawa, kung dumating man ang Panginoon,
umulan na ng apoy, ang buong mundo wasak na. Oh, may magagawa ka ba doon? Ha? Noong year 2000, yung mga born again, pumunta na sa bundok, naghukay sila. Tapos, nag-imbak sila ng mga dilata. Di, noong year 2000, akong na-assign dito eh. 29, umalis ako sa Pilipinas, doon sabi ng kapwa ko preacher, Brother Bay, magpaalam ka na sa pamilya mo, baka hindi ka na makabalik. Kasi doon sa Y2K at saka yung Millennium Bag, na masisira na daw ang buong mundo. Pagdating ko naman dito sa plat, ang plat natin noon sa Causeway Bay pa, year 2000, sabi ng mga workers, Brother Bay, anong gagawin natin? May mangyayari mamayang gabi. Sabi ko, bakit? Kung may mangyayari, may magagawa ka ba? Naghintay yung mga workers, ako natulog. Nung matulog ako, sabi ko, Lord, pag dumating man, Lord, ang panamawa sa kamundo, pakigising na lang, sabihin mo sa mga anghel mo, Lord, gisingin ako. Pagdating ng alauna, kasi ang kwan noon, alas 12 eh. Pagdating ng alauna, alas 2, nagising ako. O, ano nangyari? Wala naman eh. Ha? O, nakita ninyo? Sa mundong ito, don't worry, be happy. Your miracle is on the way. Amen po ba? Yan. So, wala tayong dapat katakutan. Ha? Ayan, ito pa. Ha? But if you fail to use isn't those ugly things will be there. There is no fear in love, but perfect love, itong perfect love, ito yung mag-aalis ng ating mga takot. And John 4, chapter 18, the Lord gives you the faith in love you need to conquer faith. Alam mo ba, you are the conqueror. Lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, higit pa sa mga mananagumpay. Pero bakit may mga Kristiyano hanggang ngayon parang hindi pa rin tagumpay? Ha? Pag tinignan mo ang mukha, hindi mo mabasa. Parang pasan yan, daigdig, guray-guray na ang katawan niya. No, si Aaron Cunita. Ha? Hindi makasmile, hindi makangiti. Why, sister? May pagkakamali yata sa pananampalataya mo. Kung totoo kang may pananampalataya, exercise your faith. God is alive. God loves you very much. Amen po ba? Don't worry, be happy. Amen? Oh, dito na tayo. Ha? How do you exercise your faith in God? Ito na yung aral. 7 ways to exercise faith. Mayroong 7 na iuuwi kayo. Ha? Number 1, believe God's word. Kaya nga tayo nandito sa prayer meeting eh. Bago ang prayer meeting muna. Alam mo, ang almusal ko kanina, kamuti lang at saka 2 itlog. Wala pa akong tanghalian kasi hindi kami nananghalian. Unahin ko muna ang prayer meeting bago prayer eating. Mamaya, prayer eating doon. Ha? Believe God's word. Ano bang God's word niya dito? Yung sinabi ko kanina sa Matthew 18:20. Saan man may 2 o 3 na nagkakatipon, tiyak na ron ako sa inyong kalagitnaan. Pag pinaniwalaan mo ang salita niya, ay tiyak ang pananampalataya mo ay buhay na buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Yung mga salita ng Diyos na pakinggan nyo dito, buhay yan. Buhay, buhay. Amen. Ano pa?
Ay, daming salita ng Diyos. Ha? Sabi ko nga sa inyo, yung promises sa Bible, more than 33,000 promises in the Bible. O bakit nalulungkot ang tao? Bakit hindi lang tanggap yung pangako ng Diyos? Kadami-dami pala yan. Because of lack of wisdom, lack of knowledge. Ano sabi ni Lord? My people perish because of lack of wisdom and knowledge. Dahil ang mga tao bubo sa salita ng Diyos. Wala silang ganang makinig ng salita ng Diyos. Mas gusto pa nila ang social media, ang chismis. Amen? Pero kayo, mapalad kayo. Dahil nakinig kayo ng salita ng Diyos, iyan ang magbibigay sa inyo ng tagumpay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Believe God's Word. Simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, puro po yan salita ng Diyos. Ha? Bakit ang tao natatakot? Tinanong nga yung may cancer eh. Sabi ng isang gumamot sa doktor, why? Be happy. Why you happy? Ano sinabi ng may cancer? You know, Doc, I am a Christian. Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Ay, thank you, Lord. Thank you, Doc. Alam mo, sabi ng may cancer, makikita ko na ang aking Panginoon. Oh. Ay, bakit malulungkot ako? Sabi ng doktor, di ba ang doktor, nagbibigay sila ng taning? Ano sabi ng mananampalataya? Tagal naman yan. Amen? Hinintay niya. Bakit? Ang pangako ng Diyos. Ito, bigyan ko kayo ng kwan, ha? Sa isang mangangaral, dapat alam niya yung pinangangaral niya. Si Brother Dante Armenta, bago mamatayan, magkasama kami sa building sa Amorsolo, sa 4th floor. Pre, halika. Diyan ka matulog, dito ako. Kwentuhan ka. Hindi ko alam na huling kwentuhan ng pala namin yun. Kasamahan ko yun sa El Shaddai 1980s pa, 85. Brother Dante. Sabi niya, pre, okay na ako? Sabi ko, bakit okay ka na? Sabi niya, kasi kukunin mo ako ni Lord, naniniwala ako doon sa pinangangaral ko. Sabi niya, ang sabi doon, pre, sa John 11:25, ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sabi ng Biblia. Opo. Wala pang isang linggo, namatay na siya. No? Amen? Ano yon? Word of God yon. Na sinabi ng salita ng Diyos, kahit ikay mamatay, muli kitang bubuhayin sa huling araw. Ang huling araw, yun pong second coming eh. Pagdating ni Kristo. Tandaan ninyo, lahat ng libingan, sarado pa lahat. Libingan ni Hitler, sarado pa. Libingan ni Diana, sarado pa. Libingan ng mga sikat ng tao, lahat ng libingan, sarado na. Sarado pa lang. Isang libingan lang ang bukas. Yung libingan ni Kristo. Napuntahan ko yan sa Holy Sepulchre. Pagpunta mo doon sa libingan ni Kristo, pagpasok mo doon, kailangan paglabas mo, naka-atras ka. Kahit gaano kalayo yung pintuan, naka-atras ka. Hindi mo pwedeng talikuran si Kristo. Lahat ng mga nag-pilgrimage doon, lahat ng mga turista doon, pagpasok sa libingan ni Kristo, paglabas mo, hindi ba tataliko? Hindi, kailangan paatras ka. Kasi sa lahat ng libingan, isa lang libingang bukas. Libingan ni Kristo. Ang Diyos natin, kung hindi muling nabuhay, walang silbi yung ating ginagawa. Pero ang sentro ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, mga Katoliko, yung inaawit, si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik,
sa wakas ng panahon. Pag nagbisa yung mga Tagalog sa Pilipinas, awitin natin yung ating sentro ng pananampalataya. Sentro, ha? Si Kristo ay namatay 2,000 years ago. Si Kristo ay nabuhay. After 3 days, Jesus is risen from the dead. Si Kristo ay babalik. After 40 days, si Jesus umakyat sa langit at napuntahan ko rin yung lugar doon sa Capernaum kung saan si Kristo umakyat. Sabi ng tourist guide namin doon sa Sea of Galilee, Brother, by dito umakyat si Kristo, nakatingala lahat ng tao. Anong si Kristo ay pawala na sa impapawid, sa alapaap, anong sabi ng anghel? Oy, mga taga Galilea, magsiyaon na kayo. Dahil yung Kristong nakita din yung aakyat, muling bababa. Alam mo ba, pagbaba ni Kristo, second coming, doon siya. Kung saan siya umakyat, doon din siya bababa. Ha? Eh, sabi ni Apollo Kibuloy, doon daw sa Davao, bababa si Jesus. Magkanak nito. Yun ang kwanon eh. Kasi sinabi ng anghel yun eh. Yung nakita niyong paakyat, muli siyang bababa, pero doon siya bababa. Kasi every corner in the world, sa north, south, east, west, lahat ng believers pupunta doon sa lugar na yon para salubungin si Jesus. Lahat po ng mga ligtas. Ay nung time na yon, hindi na kailangan natin eroplano. Kasi resurrected body ka na. Saan man gustong ibigin mong pumunta, nandoon ka na doon. Na? Alba, resurrected body ka. Gusto ko doon sa Sea of Galilee. Wala pa 1 minuto, sa Sea of Galilee ka na. Ganon ang pangyayari. Amen? Okay, number 2, obey the word. Hindi lamang maniwala ka sa salita niya, kundi sundin mo ang mga salita ng Diyos. Isabuhay mo. Amen? Sabi ng iba bakit brother ba yung iba pinagpapala, yung iba hindi? Hindi naman sumusunod yung iba. Sinabi ng Diyos sa anghel, huwag na kayong bumalik sa dating daan. Mag-iba na kayong daan. Kayo kay Soriano, dating daan yun. Ay sabi ng Diyos, huwag na kayong bumalik sa dating daan. Amen? Hindi. Pagkatapos, sabi doon, sabi ng iglesia, ito ang tamang daan. Sabi ni Soriano, ito ang dating daan. May isang born again, sarado na ang daan. Yung isa namang simbahan, wala nang madaanan. Sus Maria Joseph, isipin mo daan, pinag-aawayan nila? Ay, nako. Okay, number 3. 7 ways to exercise faith. Number 1, believe God's word. Number 2, obey the word. Number 3, trust in God's goodness. Oh my goodness. Yan ang inaawit natin. Siya'y tapat sa habang buhay. Anong kasunod doon? Ika'y mabuti magpakailanman. Ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yan, kantayin natin mamaya na. Trust in God's goodness. Alam niyo ba napakabuti sa inyo ang Diyos? Kasi wala kang sakit. Health is wealth. Napakabuti ang Diyos kasi ang pamilya ninyo, iniingatan ng Diyos, walang nagka-problema. Amen pa ba? Hindi pa ba tayo magpasalamat sa Diyos niyan? No? Number 4,
Pray God's Word, no? Pray God's Word. Yung pong salita ng Panginoon, yun ang idadasal mo. Sabi mo, Panginoon, di ba sinabi po ninyo ito sa inyong salita? Kaya mas maganda yung marami kang alam na salita ng Diyos eh. Bakit? Yan ang idadasal mo eh. Anong sinabi ng Aklat ng Bilang 23 verse 19? Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi, kanyang ginagawa, ang pangako niya, kanyang tinutupad. Anong sasabihin mo doon? Mag-pray ka, Panginoon, di ba sabi ninyo, hindi ka sinungaling? Tapat ka sa iyong pangako. Pangako mo, Panginoon, pagyamanin ako. Pagyamanin mo naman ako. Tapos sabihin mo, tataya ako sa luto mamaya, Lord. Tawa na tawa, sister. Sabi ng Panginoon siguro, pambira ka, pasusugalin mo pa ako? Amen? Yung pong Word of God na pakinggan ninyo, kaya kailangan magkaroon kayo magbasa rin kayo ng Bible. Para iyon ang gamitin nyo pag kayo nagdasal. Panginoon, di ba sinabi ninyo? Lumapit kami sa iyo. Kaming lahat na papagal na bibigatan sa inyong mga kayo pagpapahingahin ko. Sabi mo, Lord, ako'y pagod na. Bigyan mo naman ako ng kapahingahan. Di ba sinabi niyo to, Lord, sa iyong salita? Sa Mateo 11:28. Yun, alam mo. Hindi tatanggihan ni Lord. Oo nga, sinabi ko yan eh. Sige. Papahingahin kita, kukunin na kita. Okay, number 5. Number 5, meditate the promise of miracle of God's Word. Yung nag-meditate ka, nag-iisa ka lang, titingnan mo yung pangako ni Lord. Kaya sabi ko sa inyo, sa Bible, more than 33,000 promises of God. Mamili ka na doon kung anong pangako ni Lord. I-meditate mo yon. Tiyak, tatanggap ka ng himala. Amen? Amen. Pero hindi ka tatanggap ng himala kung ikay naghihinala. Amen. Iba po yung himala sa hinala. Ha? Okay, number 6. Combat doubt with faith. Yan, combat, nakipaglaban ka, no, sa iyong pagdududa. Kaya, ang mga tao, kahit walang himala, bakit di tumatakap ng himala? Kasi nanghihinala. Alisin mo ang paghihinala at tatanggap ka ng himala. Amen? Number 7, surrender your mind to God. Surrender your mind to God. Kasi ang isip mo marumi yan. Ang isip ng tao, alam mo may isip ng tao? The battleground of evil and good is our mind. Pag masama iniisip mo, bababa sa puso mo, masama ang gagawin mo. Kung mabuti ang iniisip mo, papasok sa puso mo mabuti, mabuti ang gagawin mo. Amen? Magsitayo na tayo. Sabihin mo, surrender. Surrender Your mind. your mind To God. to God. Taas ang kamay. Yes. Yan ang awiting walang kamatayan. Paborito ng mga Hudyo yan, ng mga Israelite soldier, yung awitin na yun. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan
kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes. Napakabuti mo, Panginoon. Lagi kaming aawit ng iyong kabutihan na sa kabila ng aming malaking pagkukulang. Ikaw ang Diyos na nagkulang sa amin. Higit sa sapat ay iyong biyaya, ay iyong awa at habag sa amin. I-bless mo, Lord, lahat ng mga dumadalo tuwing araw ng Thursday. Maging ang kanilang mga kaibigan na may madala nila lahat dito sa iyong gawain. Kanilang mga mahal sa buhay, ingatan sa Pilipinas. Ang kanilang mga employer, Lord, pabaitin mo, Lord. Higit sa lahat, huwag silang magkasakit kasi bawal silang magkasakit. Dahil yun lang ang puhunan ng mga kapatid naming ito sa kanilang pagtatrabaho. Sa oras na ito, Lord, ano man po ang kanilang mga kahilingan, mithiin sa buhay, ay kayo na po ang bahala sa kanila. Kapatid, God is good all the time. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat talangin, and i-bless mo rin ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog sa iyong gawain. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 90, Ono, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop na kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo
mabuting kay mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kinamin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mailay sa saklolo. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatakulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Iringin mo sila, patatawarin mo sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday. See you tomorrow sa simbahan. God bless.